I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So. We are the Double R sa Radyo Bandido Aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 8:10 a.m. You can also watch Sky Cable Channel 224. digital boxes, and on free-to-air TV. You can watch also in social media site facebook.com DCRJ 810 a.m. And our official YouTube channel. So you can like Share and subscribe to our social media site. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Moto Tires, Tob Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo. Oy, magandang umaga. Makulimlim ng umaga ngayong September 23, 2023. Hindi kaya ismag yan, man. Oo nga, ismag sa Tagalog daw ay hamog. May sinasabi silang bog, o B-O-G. Volcanic something siguro yun, no? Siguro, oo. At ayun daw dahil doon sa Taal Volcano. Pero sabi ng PhilBox, hindi naman daw. Because of pollution. Andun pala ng hangin kasi natin dati, nung lockdown, wala masyadong sakin eh. Ngayon, open na. Diba? So, ang dami ng sakin, traffic na nga eh. Kaya nga So, ang dami ng usok. marami pala itong nilalanghap natin. Kaya pala ang dami nagkakasakit ngayon ng pulmonya. Oo, Totoo lang, siyempre, Kuya very harmful yan sa lungs. Sa lang. So, nako. Alas 10 na po eksaktong alas 10 na ng umaga, kayo'y nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Radyo Bandido. Bandido. Dito lamang sa makasaysayang himpilan ng radyo at ng DZRJ 8:10 a.m. Kamusta na po kayo? Sana nasa mabuti ngayong kalagayan. Tayo'y napapanood at napapakinggan sa Facebook Live at sa YouTube channel at siyempre sa Sky Cable Channel 224 sa GMA For the Box. Kami mapapanood nyo dyan at mapapakinggan. Yan. At siyempre sa mga radio garden apps natin. Yes. Kuyang Ruel. Okay, Kuyang Ruel, sa dami ng issue ngayon, ay literal na sabi, di ba, sabi, kinakain yan galing sa nakaw. Ito literal pala galing sa nakaw. Pero niludok. Kinain talaga. Literal, di ba? Pero nakakalungkot, dito nga sa ating tanong ngayong umaga, teka muna, ang oras nga pala ngayon ay hatid sa inyo siyempre ng Tiger Balm. Baka paggising Baka sa daming problema, sumakit ang ulo mo. Di ba? Gumamit kayo ng Tiger Balm. Yan, mabisaw yan. Subok na yan. At 100 taon na yan. Tiger Balm na Nasa yan. market, di ba? At mabibili po niya yan sa lahat ng drugstore ng Mercury nationwide. Nationwide. Yan. May plaster din po sila kung gusto nyong gumamit at may ointment. Ayan. Ang ating question, Kuyang Ruel, ano ba? Mababago pa ba? Kalakaran dyan sa NAIA dahil sa sunod na kontrobersya. Itong ang bagong Lonuk Per modus ngayon. Pero bago na. Dati, pastillas eh. Di ba? Dati kakain. Ngayon, pera na. Kayo, ano bang komento nyo dyan? Babasahin ang komento at opinion tungkol lang mo dyan. Pupusuhan natin. At mananalo kayo. Siyempre, mananalo sila ng GCash o ng load sa aming programa ngayong Sabado, September 23, 2023. At makakausap natin mamaya siguro, Kuyang Ruel, no? Nga pala, ang ating poll question, hatid sa iyo. Nalilito na tayo sa dami ng sa dami, Boto Tires. Yan yung poll question natin. German Technology. German Technology. At meron din ngayon sila ng kotse, for cars. Wow, yung Winda. Kailangan mo magpalit at laging maganda ang gulong mo, durable. Siyempre, sa init ng panahon, lamig, mabilis pumutok, di ba? Delikado yan. Boto Tires, batiba yan. Kasi German Ang gulong ng Technology. pangmalakasan yan. Ganun ba? Oo. Sabi nga nung Boto Tires Ang sabi ng Boto to Tires. pursue
Tire Excellence. Ayan. Ang Ayun ganda, palang no? gusto nila. Pero Yung, sa Tagalog, hindi ko alam paano yun. sa paghahanap ng sa pagkakamit ng ekselente o mahusay. Na gulong. Hanapin nyo Boto Tires. Yes. Yan, sabihin nyo lang, meron kayong Boto Tires ba? Oo. Yan, sa mga auto supply. Oh, baka tanong, bakit? Kasi boboto po ako eh. Oo nga. No? Tama, Kuya Red. Yun magkomento lang kayo sa aming poll question na yan na sa tingin niya ba mababago pa ba ang kalakaran dyan sa Palipara? O ano bang sa tingin niyo question na parang mabago ang matagal ng issue yan eh. Sabi nga nung OTS administrator si Maria o Plaska, ikalimang insidente na raw yan ngayong taon. Ngayon lang tong taon nila nalaman na lumulunok na pala ng pera dyan. Ganun ba? O dati kinakain lang yung pastillas, di ba? Pero sa tingin ko dahil sa nagtitipid sila Nagtitipid. ng oras. Kasi kita mo, pag kinuha mo yung pera, Oh. mamimili ka pa. Oh. Lulutuin mo pa. Oh. O edi, pagkuha mo, sabay ka. Shortcut. Pero matindi yung pera niya. Dollar, Kuyang Ruel, ha? At least, di ba, nakatikim ng dollar. Nakakalungkot. Ako, Babae pa yung gumawa. Hindi ko natikman yung... Ito, natikman dollar Patikman nga ng dollar. Nagwala ng dollar. Berde. Ano kaya lasa? Kakaiba, imported, no? Oo. Paano kayo pag dumumi yun? Imported din kaya. Akala ko nga nagmamagic lang, man. Kasi may ganun eh, Oo, di ba? di ba? Para... Paglabas, di ba, yung sinulig, no? Kainin mo yung... yung blade, may blade, di ba? Paglabas, di ba? Sunod na. Yung pala, yung blade niya, plastic lang. Subukan mo maging empleyado dyan magigero, hindi nyo mahuhuli yun kahit may CCTV yun, di ba? Oo, kasi Mabilis yun, pagka pinaluwa mo, iba na lalabas eh. Ay, nako, kayong umaga, nakakalungkot at mga itong umaga. At isa pang issue, Kuyang Ruel, no? Pag-usapan din natin may iba, di ba? Tama tayo at nauna tayo dun sa issue na dapat bang magbayad ng 500. registration fee ang BIR? Ngayon naglabas ng COMELEC, di ba? na hindi. Mamaya pag-usapan natin yan na hindi pala. Tayo na naman una naglabas. Oo, di ba? Nabudol na naman sila ng mga sa social media lang nalaman yan. No? At may nagbayad na. Ang tanong, may babalik ba? Si Attorney Ramon Lorenzo ng BIR, nasabi niya ano naman daw, legal naman daw. Ngayon, hindi pinasasabi ng COMELEC na hindi naman pala. Ano ba talaga chief legal ng division ng BIR dyan? ng BIR dyan sa Intramuros, etong issue ng nilabas na ngayon ng COMELEC, di ba? Hindi naman pala kailangan, hindi naman requirements, no? So, dapat yata mag-leave muna si Atty. Ramon Lorenzo ng BIR. Anyway, basahin na nga natin itong mga piling-piling balita, Kuyang Ruel. Ito na nga, 93 days na lang po bago magpasko, before Christmas. Mga usok na nakikita natin sa kalangitan, hindi raw galing sa Taal Volcano, kundi mga polusyon mula sa mga sasakyan sa Metro Manila. Ayon sa PhilBox, wala umanong kinalaman ng pagbuga ng usok mula sa bulkan sa naranasang volcanic bug o smog o hamog sa Kamaynilaan. Thermal inversion daw ito na kung saan mainit ang hangin na nasa lupa kaysa sa taas na malamig. Pinayuhan naman ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority na uminom na maraming tubig at magsuot ng mask, iwasan lumabas o gumawa ng outdoor activities dahil sa maruming hangin na posibleng makaapekto sa ating baga. Kahapon, sinuspinde ang klase sa eskwelahan dahil sa naranasang haze sa buong Kamaynilaan, pero sa Maynila, tanghali na. Sinuspinde. Tanghali na yata nagising si Mayora sa Maynila. Nauna pa yung San Juan, Muntinlupa, Pateros, pero si Mayora Hanay Lacuna, tanghali na, late na. Sabi niya, wala rin pagsuspinde. Noong una, sinabi ni Princess Abante, kanyang spokesman, bandang tanghali, binawi, laban bawi. Hindi, baka sa una pagtingin niya, hindi pa naman masyadong Kasi, mausok. paano nasa, sa aircon siya, di ba? Ganun ba yun? Pagkita niyo, ba't madilim? Kala niya madaling araw, patulog muna ulit siya. Ganun ba yun? Tanghali na siya nagising. Okay. Samantalang 4 pang OTS personnel iimbestigahan ng ahensya kaugnay sa lunok pera modus na NAIA. Ayon kay Office for Transportation Security Administrator Maop Aplaska, nakilala ang 3 pangkasamaan ng babaeng security screening personnel na lumulok ng $300 na umunoy ninakaw mula sa isang Chinese passenger.
naganap ang insidente noong pang Setyembre 8 sa NAIA at na-review lamang nitong Setyembre 14. Ayon kay Oplaska, ito na ang ikalimang insidente ng pagnanakaw sa paliparan. Subalit ngayon lamang umano sila nakakita na nulok ang ninakaw na pera. Yun, ngayon lang nila nalaman ha, lumulunok na pala sila ron ha. Okay. Ito naman, pinagbabayad ng Commission on Audit o COA ang may 456,000 kay dating Tourism Secretary Wanda Teo Tulfo sa mga ginastos nito sa pag-stay sa Discovery Shores sa Boracay noong 2018. Umaksyon ang COA sa petisyong inihain ng resort kaugnay sa hindi pagbabayad ng hotel rooms, meals at iba pa na umaabot sa 456,716.50 centavos plus interest yan, penalties, litigation suit at iba pang related expenses. Lumalabas na noong Abril 2018, si Teo, dating Tourism Undersecretary Catherine De Castro, anak yata to ni Noli De Castro, Tourism Assistant Secretary Frederick Alegre, at DOT Executive Assistants Angelito Ocol at Julius De Samburon ay nagstay sa nasabing 5-star hotel para sa consultation at meetings kaugnay umano sa isasagawang rehabilitation noon ng Boracay Island na iniutos noon niyang dating Pangulong Duterte. Inamin naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na napilitan siyang magpatupad ng price ceiling sa bigas dahil sa talamak na smuggling o hoarding sa bansa. Ayon sa Pangulo, ayaw niya talagang pakilaman ang merkado, ngunit napuwersa lamang ito dahil naalarma siya sa rice smuggling at hoarding na naganap sa bansa. Inihag ito ng Pangulo habang namimigay ng bigas sa residente sa General Trias, Cavite. Ang dinisdistribute na bigas ng Pangulo ay mula sa nakumpiskang 41,000 sakong bigas ng kosto mula sa isang warehouse sa probinsya. Nasaan yung mga smuggler, ba't hindi pa maidemanda, no? Nga nagtatanong. Hanggang ngayon, wala pang naidemandang mga smuggler. Baka sumama na sa smug. Kaya di makita. Abo na lang sila. Samantala, ito nga, pagbabayad sa BAR, hindi na requirement sa BSKE candidates o Barangay Sangguniang Kabataan election candidates. Nilinaw ng Commission ng Election, nilinaw ng COMELEC na hindi kailangan magbayad ng registration fee sa Bureau of Internal Revenue sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa inilabas na pahayag ng komisyon, may desisyon na ang Korte Suprema na hindi dapat maging kwalifikasyon ng isang kandidato ang kanyang estado sa buhay. Ayon sa COMELEC, hindi kailangan na magbayad ng anuman o magparehistro ng kandidato, magparehistro ng kandidato sa BIR. Kapag ginawa ito, ayon niya sa COMELEC, mistulang nagpatupad na rin ng financial requirement sa mga kandidato. Bunga na ito, hindi issue sa kandidatura ang hindi pagiging rehistrado ng kandidato sa BIR. So hindi pala, ano bang pinagsasakaya sinabi ni Attorney Ramon Lorenzo, legal head ng chief ng BIR dyan sa Intramuros? Sabi niya, requirements daw. Tapos ito, hindi. Parang may legal impediment dito. Kailangan bigyan ng salamin lahat ng kandidato kasi para malinaw. Hindi, dapat yung BIR din. Bigyan. Sabi mo kasi nandito sila sa sinabas natin, Kuya Ruel, 1.4 million ang kandidato sa barangay at sangguniang election. Time is 500. 700,000 million. Million. Sa isang lang. Putok lang yun. Umabot na sa 1,200 na kandidato sa barangay at SK election ng pinadalhan ng Siocos order ng COMELEC kaugnay sa paglabag sa premature campaigning. Iniulat ni COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco na inisyuhan na ng Task Force Anti-EPAL o Task Force Against Premature Campaigning ang mga lumabag na kandidato sa BSKE. May 300 pa lamang ang nag-reply sa Siocos order. Pinaalala ng komisyon na maaring madiskwalify ang kandidatura nila kapag patuloy na lumalabag sa batas laban sa maagang pangangampanya. Tanging sa Oktubre 18 hanggang 28 lamang ang tinakdang campaign period ng COMELEC. Baka yung mga kandidato bawal din kasi sa Facebook ngayon, sa mga social media. Pakitang larawan, tapos
iboto ka o bawal pa yun, kasama yun. Siguro kaya sa dami, 300 na. So, pwede sila ma-disqualify ka. Hindi kaya pati yung boto tires ma-disqualify. Oy, good morning kay Romel Cayabyab, kay Julia na Pawig, at kay Anyong, at kay Beatrice Lizalde. Good morning po sa inyong lahat. Sa Lunes Family Week sa Lunes. Kaya naman tiniklara ng pamahalang Marcos Jr. na suspendin ang trabaho sa gobyerno, pero hanggang alas 3 lamang ng hapon ng trabaho upang bigyan panahon ng bawat manggagawa para magsama-sama ang pamilya. Sa inisyong Memo Circular number 32 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hinikayat din ito ng iba pang executive branch na suporta ng Family Week. Ito na 31 taong Family Week na dinedeklara tuwing huling linggo ng Setyembre. Base na rin to sa Proclamation number 60, Series of 1991, para sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. Yan. Nabase rin naman din sa Proclamation number 326, Series of 2012. Alas 3 lang. Wala nang pasok sa trabaho sa gobyerno. Paano kung parang maiksi ito? Paano kung 2 o 3 pamilya nito? Ayun nga. Lilipat pa ng... Mag-leave na siya. Agahan daw. Bahagyang bumaba ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa third quarters survey ng Publicus Asia Inc. Sa survey na sigawan nitong Setyembre 7 hanggang 12, bumaba sa 55 mula sa 62%. Ang work performance rating ng Pangulong mula sa 1,500 respondents na sinurvey. Bumaba rin ang approval trust rating ng Pangulong mula sa 54% papuntang 47%. Sa Metro Manila mula sa 61% sa second quarter to 52% sa third quarter. North Central Luzon sa 60% ay bumagsak sa 56%. Sa South Luzon 55% patungong 49%. Sa Visayas 71% naging 52%. Bahagya naman tumaas ng 1% ang ratings ng Pangulo sa Mindanao. Yan. Bumaba. Pero bumaba yung ratings niya, pero tumaas ang presyo ng bigas at krudo. Samantala, dumami pa rin ang bilang ng pamilyang Pilipino na nagsasabi na kinukonsidera nila ang sarili na mahirap. Base sa sinagawang second quarter survey ng Okta Research Group, sa resulta ng survey nitong July 22 hanggang 26, 50% ng 1,200 respondents ang nagsabi na kinukonsidera nila ang kanilang pamilya na mahirap. Ito'y tumaas ang 7% kumpara sa naitalang 43% noong March. Ang naitala ay nangangahulugan ng 13.4 milyong pamilya sa bansa ang nagsabi na sila ay mahirap nagugutom kumpara sa 11.3 milyon sa naunang survey ngayong taon. Ang daming nagugutom. Hindi lang siguro yan. Sa mahal ng bilihin at presyo ng bigas. May nag-aabang sa atin. Sino raw ang konsyal ng Manila ang mahilig magbulakbol sa ibang bansa? Abangan nyo mamaya hanggang matapos kami ng alas 11. Mahilig na magbulakbol sa ibang bansa. Yan yung hirit o sirit. Alamin natin yung mamaya. Kung sino yung konsyal na Manila na mahilig magbulakbol. Lalaki yan. Ayan. Hanggang mamaya lang. Lalaki yan. Mahilig daw kasi. Biro mo, kada buwan, biyahe ng biyahe. Galit sa pera. Galit sa pera yan. Yun. Saan ang galing yung pera niya? Kung official ba yung pag-alis niya o hindi? Malalaman natin. Sa una pa lang. Sa bagay, maski na out of your pocket, maski na sa bulsa mo galing, pasyal ka ng pasyal, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Pwede yun. Baka absent ka na absent. Pero sabi, hindi naman daw to absenero. Pero, ang tanong lang, kung official, ginagastos mo nga yung pera ng Kung official ba yun? Kung sinasabing official, pero hindi naman pala official yung bibiyahe mo. So, may marites ka na. Hindi pala marites. Tolits. Tolits, Bakit? Ano yung tolits? Tol, anong latest? Okay, ang balitang ito ay din sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium
At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Naman pala. Oo. Iisa Para hindi na kayo pala mapeke, bumili kayo sa Mercury Drug. Kasi Ayan, pero available nasa na. dahil sa Meron Mercury na, Drug, oo. legit na Oo, na kasi yan, yung iba nasa Facebook nakalagay King's Herbal Supreme Capsule. hindi naman, wala naman Yung ganun. pala soft gel, wala namang ganun, di ba? Mapepeke kayo. Kasi bumili kayo sa tunay na distributor at sa Mercury Drug nationwide. Yes, Yan ang King's Herbal Supreme Capsule. 10:80 na ng umaga, Kuyang Roel. Ito nga, makulimlim na nga itong sa paligid. Parang no? Parang maggagabi na no? Umaga pa lang. 10:18 pa lang ng umaga. Pero makikita mo sa labas na parang napakadilim. Wala namang bagyo. Wala pang bagyo, no? At wala, hindi sumikat ang araw. Pero ganito, malamang sa mga bahay-bahay nyo, malamang tatama rin kayo bumangon no? Pero kasi ano yan siyempre tapos na yung summer. Di ba? So, mas mahaba ang gabi ngayon kaysa sa umaga. Ganon. Pag mag-Christmas, magbaber. Ganun ba yun? Oo. Alamin natin mamaya sa Pillbox kung patuloy pa ba itong mararanasan natin itong mga smog o bug. Sabi na hindi naman daw galing sa bulkang Taal. Pero dito, makikita mo tuwing hapon, makikita mo, di ba? Napaka-usok. Kala mo may sunog di ba? Pero hindi naman. Pero ito, kakaiba nga dahil siguro, because of the climate change na rin. Hindi mo pagbigyan kahit na marami kang pera. Pag yan ang umatake, ang klima, ang panahon, ang kalamidad, hindi mo pipigilan yan di ba? Hindi mo mababayaran yan. At saka... Sabi nga niya ikaw daw, makulimlim lang, nagreklamo ka na. Samantalang sa Alaska daw, 6 months day, 6 months night. Oo. Walang ano rin no? Walang umaga yata ron mahabang gabi. 6 months day, 6 months night. Yung ang issue natin sa OTS Office of Transport Secretary. 'Di ba nakakalungkot yung ganun nung siguro naman sapat ang sweldo no. O baka hindi naman sapat, baka may iba pa siyang maluho. 'Di ba? Yun nga sinasabi tanong natin kay Gerald Andrade. Ba nagiging ganyan ng mga police, 'di ba? Sabi dahil sa may iba pang luho, o maluho sila o magasto sila o baka mayroon pa sa extracurricular activities kaya nanggagawa na yung mga bagay na 'yon, no? O kaya sa sobra talagang wala makain. Ha? Police paano mo na makain Ang laki nga ng sweldo, ginobi na nga. Di ba? Nasa linya na natin si Dr. Teresito Bacolcol, Director ng Philbox. Alamin nga natin hanggang kailan kaya itong nararanasan natin ng mga haze o smoke dito sa Metro Manila. Magandang umaga po, Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Opo, ako po si Ricky Sunga at kasama ko si Roelso dito po sa Double R sa Radyo Bandito sa DZRJ. Alamin lang po namin hanggang kailan kaya itong mararanasan natin. Sabi nga ho ng Philbox sa inyong tanggapan hindi naman daw galing to sa Taal Volcano. Hanggang kailan ba itong mararanasan natin makulimlim at mausok yung smog? Smog sa Tagalog, hamog Hamog, okay. Ma'am, dito po sa Metro Manila, again, kapag as long as may thermal inversion po, pwede pong mararanasan ulit natin yan. Yung sa Taal Volcano naman po, yung bug, again, kapag may thermal inversion din po, and as long as Taal Volcano is spewing out sulfur dioxide, the threat will always be there. Ngayon po, kung yung bug naman na pag-usapan natin kahapon, sa Taal Volcano, halos zero visibility po kahapon. Nag-over po yung bug doon sa vulkan mismo. But this morning, clear na po and visible na po yung vulkan. Pero pakiliwanag nyo naman sa amin sa mga nanonood nakikinig sa atin ngayong umaga about yung thermal inversion. In layman's term mo, ano ba itong thermal inversion na sasabi nyo? Yung thermal inversion po kasi, yung atmosphere natin, as you go, habang paakyat po tayo, as you go towards higher elevation, lumalamig po yan. Yung normal po would be warm air, and then as you go upwards, cool, and then cooler. Kapag may thermal inversion po, ang nauna, instead of warm air, yung cool air, and then warm air, and then cool air.
So yung as a result of this thermal inversion, hindi po makaangat yung mga, for example, in Taal Volcano, yung steam natin na may kasamang sulfur dioxide, hindi po yan makakaangat. Aha. Natatrap po siya doon sa first layer. And it would stay in one place. Kaya po nakikita natin sa Taal Volcano na yung VAG nasa Taal Volcano area lamang. And kapag may hangin, nadadala po ito sa mga lugar na may mga tao. At ito yung naamoy ng mga tao. Pero sabi nyo nga rin, ito'y likha ng mga polusyon na nangyayari sa Metro Manila. Unusual po ito o usual? Pero sabi kasi lumalabas na mababa ang air quality dito sa area ng Parañaque, Pateros, at iba pa. Oh, yes. Tuloy ko lang po yung Wagner nakikita po natin would be on Batangas, Taal area lamang. Dito sa Metro Manila, nagkaroon din po ng thermal inversion at ang hindi po makaangat yung mga pollutants po natin. Yung fumes, galing sa sasakyan. Kaya po hazy yung nakikita natin the past few days. Okay. So, meanwhile, talagang polluted na rin po ba ang hangin natin dito sa Metro Manila talaga? Yeah, ang magandang makakasagot po niyan talaga would be yung, kasi sila yung may mandated na, the mandated agency, yung Environmental Management Bureau. Pero kahit naman tayo, alam natin kung polluted na or hindi, di ba? Titignan lang, lalabas lang po tayo sa bahay natin, kikita natin yung mga sasakyan, mga smoke builders, marami pa rin. So yun po yung nakapag-contribute. At kapag may thermal inversion, hindi po yan madidisperse vertically, it would stay on the lower level. So, sa tingin nyo, anong dapat gawin ngayon ng mga nandito sa Metro Manila? At tama Mga ba residente, no? magsuot ng, may sinasabi na magsuot ng mask at uminom ng maraming tubig? Yung kapag may asupre po, then yun yung advice ko namin sa mga taong affected by VAP. Yung asupre po kasi madaling ma-dilute po yan ng tubig. So, yung kapag may maamoy kayo na masangsang, uminom lamang po na maraming tubig and na-dilute po yan. Doctor, is there a possibility mag-alburuto talaga ang Taal Volcano? Malayo, sa tingin ko malayo pa po kasi again, yung pag-emit ng sulfur dioxide at pagkaroon ng VAG, hindi po yan indikasyon na puputok na ulit yung vulkan. Marami po tayong mga parameters na tinitingnan aside from, of course, yung sulfur dioxide emission. Isa dito would be yung number of earthquakes. And within the last 24 hours, wala po tayong volcanic earthquake na naitala sa Taal Volcano. So that's the reason why on alert level 1 ngayon, and we can trace it to alert level 2 kasi wala po tayong earthquake na na-record. Mabuti naman Sana maging matuloy ng matahimik itong Taal Volcano. Naku, maraming salamat sa binigay niyong panahon sa amin ngayon, Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PhilBox. Magandang umaga din po sa inyo. Salamat. Okay, yan si Dr. Teresito Bacolcol ng PhilBox. Ano ba ang PhilBox ko yan, Ruel? Philippine Volcanic and Seismologist. Tama ba? Ikaw talaga, di mo Ayan. pinag-aaralan So, nila, ha? eto, iba yung bug din sa bulkan yun. Yung smog, yung haze, yung hamog. So, kung titingnan natin, ano siya? Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hirap yan. Pag-aaralan mo yung mga bulkan, no? Di ba? Ayan ang PhilBox. Anyway, sabi nga nila, nagbibiro nga ano daw pinakamataas na Mount Mount Apo sa Davao. Hindi daw, dito daw sa may Batangas eh. Ano yun? Yung Mount Kulot. Kasi pag in-street Joke. Joke. Pag history mo, malaki. Actually, lahat naman yan mount di ba? Mountain Yun lang, pagka nag-alburuto na, volcano na. Tama ba? Baka mali. Bundok. Iba ang bundok sa bulkan. Tama ba tayo? Hindi, pag nagalit na ata, nagiging volcano Bulkan na yun, Alam ko, pag nagagalit lang. Kaya nagagalit. Parang yung misis mo, pag nagagalit, parang... Volcano na. Lahat umuusok, tenga, ilong.
sabi ni Ricky sa Kuan, Ah. makulimlim na umaga po sa Ricky at sa Ruel. Ito si LB Trabado. Ano? Kamusta na si sabi, Ma'am good LB? morning po. Aba, apat na sikat. Oo, kaapat na sikat sa Ruel and Ricky. Aba, Ma'am LB, kailan ba? Paramdam ka naman. Gutom na kami ngayon. Oo nga, paramdam. Hindi na maparamdam. Oh. Sabi niya, ito sa ating poll question na mayroon pa mang pag-asa. Sabi niya JC San Fernandez, opo, masusugpo pa naman yan. Dapat higpitan ang parusa kung sakaling may mga pinagdadaanan ang yung suspect ay mali naman talaga yan. Ito galing kay Cornelio Vicente, may pag-asa pa. Sabi nga habang may buhay, may pag-asa. Bagamat may kahirapang masugpo ang katiwalian. Humanly speaking. Yan. Okay, mamaya pag-usapan ulit din natin itong sa BAR na marami para nalilo. At may nagbayad eh. May babalik ba yung perang binayad ng May mga ibang mga... babalik. Ano, may kanta yun, di ba? babalik. Kung may babalik ba nila ng BAR yung perang binayad kasi nabudol din sila ng BAR eh. 'Di ba? Pag-usapan uli natin yan. Tapos sino ba yung bulakbol na konsehal ng Maynila? Alamin niyo ulit mamaya. Lalaki to at nasa 6 ang distrito sa Manila eh. Alamin niyo kung saan yun. Dami mo ng clue pero hindi ko alam yan eh. Okay, Ruel. Pero merong kaibigan natin, kuya natin, merong parang tournament siya, yung ng football. Oo. Di ba? Ng Profit International tayo, Profit di ba? International. Oo. Okay. Yun ang parang meron silang parang Tournament to tournament. Football Profit Tournament. Cup football tournament na gaganapin. 2 days pala to. Ayun, no? October, October 14 and 15. 15. Oo. Sa Marikina Sports Center. Sa mga gustong sumali ho dyan, kontakin nyo lang yan sa 0917-516-5791. Tama ba? O 6791. 0917-516-5791. Yan. O kaya hanapin nyo sa kanyang social media site sa Facebook Pro-Pit FC. Yan. Okay, pwede lahat May mga kategory merong under under 5, under 7, under 9. At Tayo saan anong category tayo ba? under desaya tayo. Oy, nako 10:30 na ng umaga ang oras natin sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Wag mo kayong alis magbabalik kami. Marami pa tayong pag-usapan yung barangay at SK election. Hi, this is Marlene Craig, and my program is RPM Revolutions per Minute, accelerating your Saturday noontime. It's every 12 noon to 1 p.m. It's on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 a.m. and on Sky Cable 224, and also in your digital boxes and on free-to-air TV. Also on Facebook.com/DZRJ 810 a.m. and our official YouTube channel. Pagputok ng umaga, magkakaganap na balita, iraratrat na. Kasabay sa inyong almusal, mga impormasyong ilalatag na. Radyo Bandido Balita. Sa telebisyon, radyo at online media, mga isyong pambayan, malalaman nyo na. Radyo Bandido Balita. Radyo Bandido Balita. Kasama sina Felix Tambongko at Jimmy Mahusay at ang mga veteranong tagapag-ulat ng himpilan. Radyo Bandido Balita. Radyo Bandido Balita. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 810 a.m., Radio Bandido TV channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 810 a.m. and YouTube channel DZRJ 810 a.m. Radio Bandido.
Babalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Tove Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:32 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. Ang 100% cotton. Walang dudang 100% cotton yan. Hindi Yan. 99. Hindi 99. BTS, mabibili nyo sa lahat ng mga tindahan. Lalo na dyan sa area ng Baclaran, sa Divisoria. Tanong nyo lang, may BTS ba kayo? Ano yun? BTS 90? Oh, yun yung uso ngayon. Patok na patok BTS. Blue Top Shirts. Okay. Pero baka meron kang pabati dyan, ang mga kaibigan natin nagpahabati dyan. Ha? May birthday ba dyan? Unahin natin yung may birthday. Siyempre, si Ruel Song, may birthday yan. Advance happy birthday na, tomorrow. Sabi niya rin, ayan ha. Magpauna ka na raw. Nabuking tuloy ako eh. Magpauna ka na ngayon ha. Ilan ba tayo rito, Ari? 3 lang eh, no? Kukunti lang naman eh. Baka naman daw. Meron naman dyan sa baba. Actually, ko na yung buong doon eh, kalsada eh. Kasi magse-celebrate bukas. Okay. Ito, advance happy birthday kay Ricky Boy. Sincere. Ricky Boy Enriquez to eh. Sincere Drag. Kay Josie Ko. Kay Leoba Tan Cui ng Jamski Pharmacy. Kaya ito, classmate ko, si Annalisa Bernardo, David Yu. At siyempre, yung ating kasama. Sino? Si John Reyes. Birthday ba niya? Oo, mag-birthday bukas. Ang magbe-birthday, ka-birthday mo pala siya. Hindi, sa 25 pala. Monday. Happy birthday, John. At saka sabi ni LB Trabado, huwag daw kalimutan. Happy birthday kay Ma'am Rosana Advance. Oo nga pala. Sino ba rin? Sino ba yan? Yung nga pala, advance happy birthday rin, Rosana. Okay, Kuya Roy, sa sinabi natin, no? Yung sa BAR sa mga kandidato sa BSKE ay nga buong nationwide naalarma rito pero may nagbaba na si Deputy Executive Director for Operation na si Rafael Galang Rafael Olano sa kanyang memo urgent advisory na sa lahat ng all election officer, all regional election directors, all provincial election supervisor. Ito in relation to BIR registration of candidates, no, sinasabi niya na hindi to required, no, hindi required na magparehistro sa BIR ang lahat ng kandidato ngayong BSKE o barangay at SK election are not required at hindi rin prerequisite o hindi paunang requisitos para sa manatiling maging kandidato. Nag-issue na lang ang Korte Suprema dyan na nagsasabing hindi siya financial requirement shall be imposed that no financial or property requirements shall be imposed as a qualification for candidates. Pero sinasabi ni Attorney Ramon Lorenzo, Chief Legal Division ng BIR Intramuros, na ang mga politiko raw kinukonsidera lang professional. Kaya dapat magbayad daw ng buwis. Pero sabi niya, hindi raw buwis yun, kundi registration fee. Pipill up ka ng form na 3 kopya at isusumite yun sa BIR na magbabayad ka ng 500. Pero ngayon nabuko. Mukhang nagpa-fundraising yata ang BIR. Fundraising? Oo. Ganun ba? Diba? Sabi mo kanina, prerequisite eh. Ano ba prerequisite pagka gusto mo maging barangay officials? Hindi nga raw, not prerequisite. Kaya ano ba yung mga yung good moral character? Mga ganun ba? Walang kaso? Oo. Ayun nga ang kailangan eh. Yung, hindi. Para tumakbo, simple lang. Read and write. Read and write lang. Yun lang. At Pilipino ka. Yun ang requirements dun eh. At residente ka doon sa lugar na pinagalan mo. Meron nga congressman, di Pilipino eh. Hindi, pwede yun. Marami natanggal yun, Kuya Ruel. Ganun ba? Like kung maalala mo, si Harry Angbe, ng congressman ng 3rd District. Di ba natanggal yun because of the citizenship niya? Bawal na bawal yun eh. Paano pag dual? May mga dual pa ba? Hindi yata siya alaw. Dapat you must be born Filipino citizen eh. Natural born, hindi cesarean. So, yun ang requirements doon.
matindi ang requirements sa iba pang posisyon, pero dito sa pagtabungan ng presidente, 'di ba? Kailangan lang marunong kang tsaka above ka. 45 ka o 44 years old bago ka tumakbo. Qualified mo 'yon. Ikaw talaga, dahil binati mo ko. Lahat ng bumati sa akin, 1,000,000, di ko kaya basahin. Sabi ba? Oo, sabi ni Anyong, happy birthday, Sir Ruel. Kay Jason Abulesio, happy birthday. O, di ba? Si Cla Museros. Good morning, Double R. Advance happy birthday po. Kita mo, dami. Pero ito, iba. Sabi niya, Cornelio Vicente, pakigreet po ng happy birthday si Lino Mario Vicente of Australia. Salamat po. Oy, sa Australia. Oy, good morning dyan. At saka pala, advance happy birthday din sa aking tokayo, kay Kay Choy Bueta. Parang yung birthday namin ganun ba? Oo, kaya pag nag-greet siya sa akin, Ruel, happy birthday. Sabi ko, same to you. Okay, basahin na natin ito. Kuya Roy, baka magdambot ng mga nagkomento. Si Cloud, sabi niya, tingnan dapat ng NEA kung ano ang pagkukulang din nila sa pasahod o benefits kung bakit nagagawa ng mga tauhan nila ang ganyang modus. Pero siguro hindi man excuse yung ganito, no? Na dahil nga mababang sahod, magnanakaw ka na. Kay Cielo, sabi, matagal nang may katiwalaan sa airport, tanimbalagang, tas excess baggage, evolution. Kukulimbat. Ngayon, lunok ko na. Nag-evolution nga sila ron, sabi niya, opo, masusupum naman dapat, tigpitan lang ang parusa. Paano klaseng parusa? Pero sabi ni, ni DOTR Secretary Jaime Bautista, maximum na penalty raw dapat ipataw. Ano kaya yung maximum penalty niya? Si Jason, sabi niya, mayroon pa po, kapag may buhay, may pag-asa. Basta lahat makipagtulungan at disiplina talaga sa sarili. Si JD Chavez, sabi niya, maigi din na tingnan ng kalagayan ng suspect sa ganyang kalagayan. Paano ba alamin natin kalagayan niya? Baka may pinidadaanan daw. Pero hindi excuse pa rin yung magnakaw. Di ba? Sabi niya, nakakalungkot at di nawawalang ganyang modus sa NAIA. Ang pag-asa ay laging nandyan para sa lahat. Ang sagot ko po ay meron pang malaki pa ang pag-asang magbago raw. Ang kasalanan ng ilan, hindi dapat kasalanan ng lahat. Sabi ng mga isa, nakakadismaya at nakakalungkot. Kahit saan may katiwalang nagaganap. Si Romel, meron pang pag-asa kung makapagtulungan na dapat batas. Kamay na bakal daw ang gusto niya. Si Marge, sabi niya, bawal kasi tumanggap ng tip sa airport. Yan, bawal ba tumanggap? Bawal Kuya Roy. Kaya wala silang mga bulsa ron, di ba? Parang sa mga casino. Yung bibig na lang ang naging bulsa. Mas mabilis pa no? Si Anyong, sabi niya, meron pa raw. Si Enrique, asa ka pa sa bagay. Libre lang ang mga harap. Diyan sila nabubuhay. Hindi naman. Siguro may ilan-ilang talagang gumagawa niyan. Pero ito gusto kong basahin sabi niya. Kay Lisa Bendoso. Sabi niya. Kapilito ko pala to. The manifestation of such individuals' misbehavior serves as a poignant reflection of the escalating poverty rate within our country. It is imperative to acknowledge that these actions are not driven by preference but rather by a pressing insurgency of their immediate needs. Lalim So hindi pala nila talaga kagustuhan ba gano'n? Haba nga sabi niya. Hindi ba niya sabi ni dagdag ko lang, by doing so we can foster a realization of self-worth and instill a deeper understanding of personal value within this individual. Dapat magkaroon muna sila ng team building. Di ba? Kaya kamarder para mag-self sila, what do you call it, Kuya Ruel, yung pag-aralan nila yung sarili nila, self-realization. Yan. Mahalaga din yun Baka na-stress na sila sa ganyang gawain, di ba? Dapat meron naman silang iba pang activities, no? Kagaya ng mga tournament. Sumali sila sa tournament ng profit ni Kuya Big Boy, di ba? Diyan sa Marikina. Baga meron dapat silang ibang pagkakaabulan, May extracurricular. Hindi lang dapat ganun-ganun lang na puro trabaho. Pero hindi pa rin excuse yung pagnakaw. Pagnanakaw, isa crime.
Kaso masakit yun nakita kagad sa CCTV talang kinain mo yung dollar. Understandable kung chocolate lang daw yun, Kuya Ruel. Ganun ba? Kung bumili ka ng Omas K Chicken at yun ang kinain mo, mas masarap. Ayun ba? Oo, Omas K Chicken. Baka pang-franchise yan. Pag-franchise kayo, pwede rin dyan sa Omas K Chicken. Sabi nga, let us help you find success in the food business. Yan ang Omas K Chicken, happiness in the box. Yun nga, baka pang-business din naman niya yun. Baka huling hirit na niya yun, pang-business niya. $300, Kuya Ruel. Time is ano? Times magkano? 56 something na. Sabihin natin 57. Magkano? O 357 times 3. So 81 hindi ko alam Kala mo basta pagkakapera. Hindi, lumalabas na parang 17,000. 17,000. Sa 300. Ang laki-laki rin, ha? Ang laki rin. Paano kung pera pa lang ng Pinoy, ang dami niya lulunukin, 17,000. Hindi. Baka naman siguro pag kinain niya, may magic conversion kagad. Peso. Malupit yun, di ba? Malupit, At babasahin pa natin ibang mga nagkomento na ito'y binabasa lang naman natin, ha? Si Rene Pan, simple lang ang ginawa ng paghigpit, palitan lahat. Nakakaya ang bansa natin. Nga kasi window of yan. Ano yan Diba? You are inviting foreigners, di ba? Kaya kasi tourism, di ba? Dapat dyan talaga, pagpasok pa lang, extravagant na. Uy, ang ganda ng airport. Diba? Hindi, kaya nga palabas sa kinuha So, lumabas ka na. Lumabas ka na, paala ka sa buhay mo. Siyempre, pag nakita nung nasa aeroplano na siya, wala yung 300. Alang babalik ka? Babalik ba siya? Sabihin mo doon sa piloto, para nga po. Bakit? Nawala na akong 300. Magaling din yung palabas na departure hindi yung arrival. Kasi arrival, pwede mong magreklamo. Di ba? Pag sa aeroplano ka na, di makabalik. Si Joe Zamora, sabi niya, may pag-asa kapag palitan na yung mga tiwaling mga tao dyan sa loob. Dami nga nagiging dyan. Si Imelda Chua, wala nang pag-asa, magbago pa ulit. Ayan. Si G. Prado, napalitan na dati ang hensya sa NIA, pero ganyan pa rin. So, dapat siguro sa tingin ko, dapat mag-team building muna sila dyan, di ba? Mag-self-realization, yun ang tamang word ko. Kaso ang team building para sa camaraderie, di ba? Kaya nga baka mapag-isipan paano pa gagawin natin? Lalo hindi naman, self-realization para hindi tayo mahuli. Plano pa si Mar Torres, matindi na. In office, there's installed CCTV cameras everywhere. It doesn't matter how many money bill. He or she will chew camera ain't lies. Hindi raw nagsisinungaling ang camera. Parang di nagsisinungaling ang ebidensya. Parang kaso, hindi mo na nakita sa 100% yung pagsubo. Baka chocolate nga. Sabi nga raw, chocolate. Kaso, parang nahirapan yata sa chocolate dahil sinusundot pa niya ng daliri niya. Hindi, baka yung chocolate, merong may, di ba, may chocolate with nuts. Nahirapan siya. Ang problema, baka mabulunan naman siya. O kaya yung macadamia. Macadamia, malaki yun Malaking nasyon, Kuya Ruel, anong brand naman niya kaya yun, di ba? Pilinas. Hindi, maliit pa yun. Macadamia, malaki yun, Kuya Ruel, di ba? Pilinas, marami sa Bicol. Yun nga, so nakakaya. At nakakaya din sa mawawala ka na ng trabaho. Paano ka makakat ng trabaho? At sabihin sa'yo, ba't ka naalis sa trabaho? Lumunok ko kasi $1 Di ba? Diba, palagahan mo rin yung yung maganda yung umalis ka dahil Di ba? Para pag hinanapan, pag nag-apply ka uli, sasabihin ba't kaya umalis to? Alam mo sa employer dati niya. Ba't umalis yan? Kasi, magaling ho yan. Kaya lang, gusto niya mas mataas na sahod. Siguro kaya sa inyo lumipat. Hindi yung, kaya pinalis ho namin, tinanggal na, lumunok ng pera. Pero meron ako nakitang chocolate, pero nakabalot sa dollar. Di ba yung wrapper niya? May ganoon. Meron at saka siyempre, pagka bakit ka natanggal? Kasi, nagnakaw po ako Di ba, nakakaya. Para mabawi yung pagkahiya, at least $1 naman. Diba?
Ay, good morning kay Shadow Butak at saka kay Irene. San Juan, nice to see you again. Musta sa inyong dalawa? At good morning din po. Ayan, Kuyang Ruel, nahuli na yung yung dyan sa Binondo, Kuyang Ruel, yung suspect na gumagana, naka-motorbike, pero yung isa pa hindi pa nahuli. Congratulations muna kay MPD Director General Andre P. Dizon. No? Nahuli na yung sinasabing barrel snatcher dyan sa nangista sa Binondo. Pero yung isa niya, hindi pa nahuli. No? Kung may nanonood kayo, nakikinig kayo sa Facebook at nanonood kayo sa YouTube, pinapakita namin yung angkas niya. Babae raw yan Yung naghahablot. Kung nakita yung panguling suot na yan, and I think last mga 2 weeks ago lang yan, yung suot na yan, pa-identify nyo sa Manila Police District. Babae daw yung nanghahablot dyan sa Binondo. At least, na-resolve kagad ni MPD Director General Andre Dizon, Kuyang Ruel, ang issue dyan sa Binondo. The game changer. Ayun, the game changer ba si General Dizon? Kita mo, meron na bumati sa akin, pang 2 milyon na. Ano? Si Irene Taiwan, happy birthday Ruel. Sabi ni Cielo Butak. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Double R tulad ko. Abang-abang sa pagbunod dahil may magbe-birthday, baka instead na 50 pesos, 100 na yung 100. Sige, 100. Sa 100, birthday sige, mo na. 100. Ilan ba yun? 5. 5. Sama mo na si Ari. 5 raw. Pero mas maganda yung yung ngayong umaga, Kuyang Ruel, na ilan lang naman kami rito. Yeah. Anyway, sa Maynila, may issue ngayon dito sa Maynila, Kuyang Ruel, yung sa PLM, na ayan, ang pamantasan lungsod ng Maynila na created yan ng isang national law at isa sa mga city-run university ng city-run government university ng Maynila, no? Makukonsider ba yan na state university? Hindi. Kasi UP, di ba? Hindi siya state university, kundi city-run university siya. O, dahil nagpapatabo niyan, lungsod ng Maynila. Oo. Pero, magiging may issue ngayon dyan. Yung presidente dyan, siguro next week makakausap natin si Emmanuel Leco, na-question siya ng CHED na hindi may bibigay yung grant na 350 million na subsidy ng national government. Kasi bukod sa city government, may national subsidy yan. 350 million. So, hindi na siya 350 million bibigyan pondo from national. Oo, para maging pre-education yan. Kasi maraming gastusin yan. Lalo na medicine. Hindi yan confidential. Hindi yan confidential. Ito, 350 grant to, Kuyang Ruel, ng CHED. Dahil nga hindi raw kwalipikado si Emmanuel Leco na inappoint ni dating Mayor Isko Moreno bilang PLM president, na hindi raw qualified kasi wala siyang doctorate, no? At tanging ang pinanghawakan niyang degree lang may masteral lang siya. So ngayon ang nakapagtataka itong konseho, sabi ng mga konsehal diyan sa konsehal ng Maynila, mamaya alamin natin kung sino yung bulakbol na konsehal. So konsehal ng Maynila dapat daw may mag-sacrifice. Parang gusto nilang alisin na. Okay. Leco. Sino ba naglagay sa kanya? Di ba? Konseho din. Konseho rin. Kasi kinumpirm nila yan Hindi nila inalam muna kung ano ba yung mga pwedeng maging problema sa pagdating na pa. Kasi makakompromiso dyan, Kuyang Ruel, yung 18 mag-aaral ng PLM. So kung hindi na siya libre, may bayad na. Magkano magpaaral ng doktor? Diyan, magandang medicine din sa PLM, Kuyang Ruel. Magkano magpaaral ng doktor, Kuyang Ruel? Doktor, isang SEM parang almost 80,000 binabayad ko. Ganun ba? Oo. Ang laki Kaya nga, iba pa yung mga laboratories nun, di ba? Kaya nga naghihirap nga ako ngayon Baka pwedeng may mag-donate. Dahil birthday mo naman ngayon. So, lumalabas na makukompromiso yung Ilang estudyante? 18,000. 18,000. Dami, Dahil si Leco, meron lamang masteral. Alam mo, bagong naupo sa sa PLM, kasama yan ni dating Mayor Isko sa DSWD, Undersecretary yan.
ng DSWD at hinawakan niya yung finance sa sa DSWD noon. Ngayon inappoint siya with the confirmation ng City Council na maging presidente ng PLM. Pero sinasabi ngayon ng CHED ni De Vera, hindi siya madidelisted ang PLM bilang Presidente. Hindi, delisted yung eskwelahan para makatanggap ng libreng tertiary education, pre-tertiary education. Biruin mo, ang taas ng standard para maging PLM president ka pala. Dapat may doctorate ka. Ang contention naman ni Leiko, President Leiko, ang PLM pala na-create siya by national law, hindi by simple ordinance. Kasi pag sinabing ordinance, di ba yung mga sa Malabon, alam mo yun, meron din. merong university o colleges, created siya ng ordinansa ng lungsod. Pero ang PLM create to ng national law ng Congress, no? Na Republic Act number 4196. An act authorizing the City of Manila to establish and operate the University of City of Manila as a matter of fact, sabi nga raw charter to at autonomous university to. Na-create ng pamantasan ng Luzon, Manila noong June 19, 1965. So, na-create to na sa panahon ni Mayor Lacson, no? At may nilaan ditong 1 billion nung panahon na yun, malaki na yun para itayo yung historical na PLM. Alam mo ba, diyan din pala diyan sa Intramuros, diyan din pala dati ang unang Ateneo. Diyan ba? Di ba? Ateneo de Municipal. Kaya nga may Manila, di ba? Ateneo de Manila. Kaya nga, diyan pala unang tinayo ng 1865 hanggang 1901. Pati yung Universidad de San Ignacio na tinayo ng 1590 hanggang 1798. So, bago nalipat dun nasaan na ba ngayon Ateneo? Diyan ka nag-aaral, Kuya Ruel Dumaraan ka lagi dyan, di ba? City na malapit sa UP. Ang Ateneo? Oo. Di ba Sevierville Subdivision? Doon sa... Okay. Nga pala. So, ito malaking issue, ito makukompromiso raw ang mga estudyante na hindi mabibigyan sila ng maganda naman performance. Maganda naman. At naging sana wag yung sistema. Sometimes you have to, sa bagay, law is, di ba sabi nga nila, the law is the law. The law may be harsh, but the law is the law. Pero parang hindi raw yata alam ng CHED ng exempted ng PLM kasi created to ng national law. Kumbaga doon sa sasabi niyang LUC, Local University and Colleges, yun yung mga universidad na kinerated by ordinansa ng isang lungsod. Ako rin, nahirapan ako Kasi nung nag-aaral ako, sabi niya to have a good job and a nice salary, you must be a college graduate. Sabi? So nag-aral ako. Sabi niya, hindi, to have more benefits and to have bigger salary, you must be a master's degree. So master ka rin. Master din. To have the best job and best compensation, you must be a doctorate degree. Kumuha ka. Kasabayan mo yata si Ma'am Doktora Julia yan. Julie. Nung nag-apply ako, nakalagay doon, requirements, 20 to 25 years old. Tapos ka. Kasi sinunod mo na yung pag-aaral. Yun. Joke. Pero ito, matindi yung requirements na hinihingi ng CHED, pero baka nga hindi nila alam na national law to, hindi to ordinance. Mas mataas pa yung standard nito kaysa sa mga tumatakbong mga presidente, di ba? Ng bansa, di ba? Kailangan, ka lang, marunong ka lang magbasa at sumulat. Presidente, di ba? Kahit senador, yun ang kailangan, requirements. Natural born Filipino ka lang, yun lang. Pero dito pala sa University, kailangan may doctorate ka. Pero hindi yata alam ni Ched De Vera, ni Popoy De Vera, na itong national law, hindi dito created by local ordinance. Anyway, may requirements din bago tayo magpaalam. Kailangan natin bumunot. Ganun ba? 100. Okay. 100 Ilan? 5? 5. Sorry natin isa. 5. Okay. 5 ho Abangan nyo na. Ito na. 5 Kuyang Ruel
sa lahat ng mga nagbigay sa atin ng komento at reaksyon at share ng live. 5, si Ray Calapando, napakaswerte mo, 100 Si Jay De Chavez, pangalawa. Pangatlong nanalo ng 100 dahil birthday, Birthday boy. Joey Batak. Aba. At pang-apat, si Nedup Joru. Pang-5, 100 huto dahil birthday day. At ang pang-5 nanalo ng 100 pesos load o GCash, si Imelda Chua. Direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa RR sa Radyo Bandido page. At agad-agad, makakarating sa inyo. Huwag lang makatulog yung nagpapalo. Actually, itong si Cielo Butak, siya yung nagsabi, dahil birthday ko daw, baka naman 100. Nagkamali siya, ginawa niya 1,000, binigay ko sana. Okay, Roel. Sa ating tanong na sa tingin niyo, mababago pa ba ang kalakaran dyan sa NAIA? Kabi-kabi ng korupsyon? Sa tingin ko, magbabago naman. Ibang paraan. Magbabago yan. As long as ang mamumuno, dapat siya magpakita ng example na talagang 100% firm na magiging gagawin niyang mawawala yung korupsyon. Sa tingin ko rin, baguhin by magkaroon ng katulad ko sa PNP, repressors course. Para at linisin lahat, magkaroon na mag-prayer meeting muna sila. Di ba? May takot sa Diyos para alam naman nila na mali yung ginagawa nila. At it's a crime. Pag nanakaw, kasama yan sa 10 utos ng Diyos, huwag kang magnakaw. At saka yung sinasabi ko, di ba? 3 lang, hindi mo kailangan marami kang 3 lang. Sabi nga ng mother ko, takot sa Diyos, hiya at respeto. Okay. Nako, maraming salamat, Kuya Roy. Pangalan pa na, birthday boy. Yes, sa lahat ng mga listeners namin na huwag kayo magsasama makinig sa RR sa Radyo Bandido, 10 to 11 a.m. po every Saturday. Salamat. Okay, maraming salamat sa lahat ng ating nakinig. Happy birthday, Roel So, Kuya Roel So. Happy birthday, Rosana So. Ayan, happy birthday. At sa lahat ng mga nagbe-birthday, ingat-ingat po kayo ngayong araw na ito. Maraming po salamat. Bye-bye. Hi, good morning, Binis. Happy weekend. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. The views